Hello mga idol, welcome back to my channel mga idol. So ito, magkakabit tayo ng ceramic picture mga idol. Yan, sinusukatan na natin. Kailangan sukatan natin yung mga idol para alam natin kung gaano kalaki yung ating bubutasan, para hindi siya lumawak yung butas mga idol, para sigong-sigo pag nilagay natin. So yan mga idol, lalagyan natin ng border yan. Sukatan natin para parehas sila mga idol, para hindi tabingi yung sukat ng border, para proportion mga idol. Ganyan lang mga idol ang paggawa ng lapida, lalagyan ng border. Kasi pag hindi mo nilagyan ng sukat yung mga idol, pag basta mo nalang ginuhitan, hindi siya magiging pantay mga idol, magiging tabingi ang kanyang border. So yan, ginamitan ko ng grinder para madali mga idol. Kasi pag manual na engrave ang pag border, matagal. Ayan, mabilis yan. Ang talim na gamit natin dyan mga idol ay yung diamond carbide, pang granite, para solid ang daan mga idol. Ayan, bubutasan na natin yung lagay ng picture mga idol. Ayan, ganyan lang ang position ng grinder mga idol, para hindi siya lumampas sa guhit at para mabilog natin yung guhit mga idol. Medyo patagilid yung grinder, kasi pag pantay yung grinder hindi mo siya mabibilog mga idol, magiging tabing yung butas niyan. So yan, medyo luway-luway lang tayo dyan para sulit ang ating paggawa. Sa mga gusto matutong gumawa ng lapida mga idol, panoorin nyo yung mga in-upload kong video. Marami kayong matututunan doon mga idol. Marami akong tutorial na in-upload na video about sa pagsisimula sa paggawa ng lapida. Yung mga pag-layout, meron din tayo nyan. Madali lang yan mga idol pag na tutunan ninyo. So kailangan malalim nga pala mga idol yung butas yan, kasi yung picture na ilalagay natin dyan makapal. Kailangan kasi pantay na pantay yan dun sa lapida, hindi siya maumbok. Kasi pag nakalitaw yung picture, pangit mga idol. Kaya dapat malalim yung butas niyan. Okay lang mapalalim kasi pwede natin gawa ng paraan yun Pwede natin, kung mapasobra yung butas, pwede natin lagyan ng papel yun sa ilalim para pumantay dun sa lapida. Pag mababaw naman ang butas mo, nakausbong yung picture, pangit mga idol, hindi siya magandang tingnan. So kaya po, bago sa atin ang customer, di sayang yung pagod natin. So yan, ginagyat-gyat natin yung granite mga idol para hindi mahirap ang pagbutas, kasi sobrang tigas niyang granite mga idol. Kaya para mabilis, ayan, ginagyat-gyat natin. So ayan na mga idol kabila na yan mga idol, para pag ating pinaskis na yung mga yung ating ginat-gat, madali na siyang tiklapin. So kailangan tiyaga lang mga idol, kasi matagal din ang pagbutas niyan, matigas kasi yan Kaya dapat gamitan natin ng electric fan din, kasi sobrang alikabok niyan pag walang electric fan mga idol. Pwede kayong mapuwing pag nagbubutas niyan, kasi malakas yung impact ng talim sa pagayat. So tumatalsik yung mga granite na nagayat natin mga idol.
So pwedeng makapuwing yun. Kaya dapat lagi tayo nakasalamin. So ganun lang yan mga idol, simple lang. So yan, kung makikita nyo mga idol, ayan, pinapantay ko yung ilalim para yung picture lapat na lapat siya. Yan lang ang masilan dyan mga idol, yung pagbutas. Kasi dapat pantay na pantay yung loob niyan eh. So yan, dapat palibot mga idol. So sigong-sigo na yan pag nilagay na natin yung picture dyan. So yan mga idol, nilagay na natin yung picture. Ayan saktong-sakto lang yung pagkabutas natin mga idol. Hindi siya malaki, hindi mahirap ilagay yung picture, tamang-tama lang. So malalim yung butas, diba mga idol? Kasi makapal yung ceramic eh. So wala pa nga palang pintura yung lapida dyan mga idol. Hindi ko pa napinturahan. Kasi nagbutas nga tayo ng lalagyan ng picture. So mga likabukan yun pag may pintura na. Sayang lang yung pintura natin. Pag in-apply natin yung pagbutas, may pintura na, pangit ang kalalabasan. So yan mga idol, sana may natutunan kayo dyan. So salamat.